Tuloy po nating pag-uusapan ang patungkol po sa ating inaasahan, anticipating sowing and reaping. Ang buwan daw po ng September hanggang buwan ng December, lahat ng bear, yan daw po ang panahon na ang mga tao nag-iisip ng pagkakagastusan, iniisip na yung ninong, ninang, di ba? Kahapon po nasa kasalan po kami at kinuha po kong ninong ng isang bata noon na pinangakuan ko. Nung panahon po na bata pa lang po siya noon, siguro hindi pa siya nag-aaral, mga 3 years old pa lang yata noon, madalas sa church pag nandun po ako sa kanila at laging nagpapakarga. At magulang po niya nagpapastor. Nangako ko sa batang yon, sabi ko nung siya na po ay nag-grade 6, nag-high school, na pag ikakasal ka, ako ang kunin mo isa sa ninong. And it happened. So, nandun kami kahapon, and we enjoy yung blessing ng Panginoon sa buhay ng batang ito. So, anticipating sowing and reaping. Tuloy pa rin po tayo sa salitang stewardship of God. Pabagat po natin the early church. Atin pong baybayin kung saan po tayo nagmula. Okay, bakit merong pagtitipong ganito? Bakit nagpapatuloy ang pagtitipong ganito? At bakit ka narito? Diba? Kasi mas maganda po yung alam po natin yung kasaysayan, why we gather. Alam po natin yung kasaysayan na bakit ang salita ng Diyos ipinagpapatuloy. Ano po ang mga nakaraang pangyayari sa ganong sitwasyon. So Acts chapter 2 verse 42 it says, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers." May 4 na sangkap dahilan kung bakit po ang mga disipulo nung araw nakapagpatuloy at umabot hanggang po sa ngayon at aabot pa ho yan hanggang sa salit-saling lahi. Bago umalis si Jesus, kasama po niya ang 120 disipulos po niya. Although 12, okay, 12, yung talagang disciple niya, nawala na po si Judas, kaya yung 12 na yon, dahil nawala si Judas, dinagdagan lang ng 0, naging 120. So yung 120 na yon was with Jesus when Jesus was ascend or to go back to His Father. And then malinaw na ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo na hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Ngunit, sabi niya, isusugo sa inyo ang Santong Espiritu na ito'y pinangako na kapag siya narito, kayo ay kanyang aaliwin, kayo ay kanyang tuturuan, kayo ay kanyang sasamahan sa lahat ng dako at lahat ng panahon. Ngunit isang bagay ang kailangan gawin, sabi ni Jesus, you have to go back sa ating headquarters, which is Jerusalem. Jerusalem that time ay mas masahol pa sa tondo nung araw. Kasi mayroong isang disciple sa nangangalang pong Nathaniel na ang sabi niya, doon po kay Philip, meron bang mabuti na tao na manggagaling dyan sa lugar na yan? Kasi ang lugar pong yan, talamak po sa kalokohan, na kung ikaw dayuhan pumunta roon, ay parang it is a place of no return. But Jesus, okay, dahil mahal po niya ang Jerusalem at iniyakan po niya ito, nag-headquarters po sila doon. Meron po silang JHQ doon. Meron po silang barracks doon. At yung kanila pong lugar na yon ay tinawag po nilang headquarters ni Jesus. That's why Jesus told them, go back to Jerusalem. Stay into that place. Huwag kayong aalis sa lugar na yan hanggat hindi bumababa ang ipinangako sa inyo. May nangako na ba sa inyo? Lahat ba ng pangako nangyari o napako? Okay. Yung nangako sa iyo, nung isang araw lang, sa palagay mo mangyayari? Di ka sure. Diba? But Jesus promised to them the Holy Spirit. And because the disciples were so loyal and obedient and was so faithful doon sa kanilang Panginoong Hesus Kristo, they went back to that place. And it took them so long. Kasi alam mo,
ang isang araw, pag naroon ka sa isang lugar na wala kang kakilala, wala kang kausap, di ba ang isang araw napakahaba? So it took them 40 days ng paghihintay, but then the promise was not there. Hanggang nagpaabot pa sila that on the 50th day, sa pang-50 araw, saka dumating yung pangako. At nung dumating yung pangako, meron pong tinatawag na violent, wind, rushing wind, at nagkaroon po ng ningas ng apoy sa ulunan ng mga disciples, and that was the day started yung tinatawag na early church. Kasi nung sila po ay nilukuban na ng Espiritu ng Panginoon, inatasan sila na kailangang ibahagi ang salita ng Diyos, and it happened. Peter stood up among the crowds kasi meron pong tinatawag na gathering doon. Ang sabi ng iba, yung gathering doon, it is the Feast of the Weeks. Sa Old Testament, yung Feast of the Weeks na yan ay tinatawag po nilang Day of Pentecost kasi nga 7, weeks times 7 is equals to 49. 49 days at kinabukasan 50, kaya tinawag nilang Day of Pentecost kasi 50 days when the Spirit of God came at nilukuban ang lahat ng disciples ng Panginoon at pagkatapos nagsimula na silang mangaral ng salita ng Diyos. At nung sila'y nangaral ng salita ng Diyos, isang pangaral pa lang ni Pedro, 3,000 ang naligtas. Sumunod na pangaral ni Pedro, 5,000 naligtas. 2 preaching lang ni Paul, 8,000 naligtas. But then dito po tayo sa Acts chapter 2. At pagkatapos po ipinangaral ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos umabot po doon po sa mga nakarinig at sila po'y tumanggap sa Panginoon. And now the question was, how was the early church began? So, nagsimula po siya sa disciples ng Panginoon, sa paglukob ng Santong Espiritu, at ipinangaral ang salita ng Diyos at maraming naligtas. And how were they able to preserve the harvest? Mayroon pong 4. Hindi ko alam kung ito ay secret po nila, o strategy nila, o pamamaraan, hindi ko alam. Isang bagay lang ang sinabi na nakasulat diyan. Kaya nagpatuloy itong mga 3,000 na tao at binautismuhan po nila dahil meron pong sa templo, meron na pong pool po doon. At sila po ay nagbautismo po doon. So ito yung 4 na kanilang ginawa. Ipinangaral ang salita ng Diyos, yung pure word of God, and these 3,000 na natili sila sa apostles' doctrine. At pagkatapos, ang nangyari, sila rin ay nagpatuloy din sa fellowship. At sila rin po ay sama-samang kumain. At sila rin po ay nanalangin. So, how they were able to face and handle yung mga present situations sa panahon nila na punong-puno po ng tinatawag na challenges of time. Yung panahon po ng mga disciples, hindi ho hayang-hayang buhay. That even in the Old Testament, meron na pong taggutom nung panahon na yon. To the point na si Jeremiah, nakita niya na may mga ina ng tahanan na nag-uusap-usap kung kaninong anak ang kanilang lulutuin sa araw na yon para paghati-hatian at kainin. Because of a strong famine that heated that place. Sa Old Testament, meron na pong ganon. At sa early church, meron na rin pong tinatawag na taggutom sa panahon na yon. Pero, itong mga disciples, nag-usap-usap sila, paano po nila ma-preserve yung harvest? Dahil meron pong tinatawag na pagsubok sa mga panahon na yon. First na kanilang ginawa, they preached the word of God, na ito po ay totoo sa kanilang puso, at ang sabi ron, sound in doctrine. When we speak sound in doctrine, sound in truth. Because doctrine means truth. Ang ibig sabihin ng doktrina, katotohanan, yung ating paniniwala. So itong mga 120 disciples, yung paniniwala nila kay Jesus, yun po ang kanilang ibinahagi. So ang mga tao ay talaga pong napagpala sila.
So God's word must dwell richly in the heart or in your heart. Yan po ang sabi sa Colossus 3:16. God's word must dwell richly in our hearts. When we speak of richly, dapat mayaman ang puso natin po ng salita ng Diyos. Dahil ang puso ng tao, kapag hindi puno ng salita ng Diyos, ang puso ng tao parang compartment na may kanya-kanyang pwesto. Di ba? May pwesto doon ng problema, may pwesto doon ng pangamba, may pwesto po doon ng pag-aalala. Di ba? Ang daming compartment ng puso. Kaya nga puso ang madaya. That's why sabi ni Pablo sa Colossus, let the word of Christ dwell in you richly. Nawa ang salita ng Diyos manahan sa inyo. Kasaganaan and in full wisdom. At ang sabi niya, teaching and admonishing one another in psalms and in hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. That's why kaya tayo umaawit, man, it's not just singing. It's more than that. It's all about worship. Then God's word must be preached truthfully. Dapat ang salita ng Diyos na ipapangaral nang mayroong katotohanan sa puso ng nangangaral. Kasi madali lang mangaral. Pero kung wala naman sa puso natin ang pangangaral, o mayroon tayong interest sa pangangaral, o meron tayong inaasahan pagkatapos mangaral, you are not preaching the truth of God. You're looking for something in return. Yung mga disciples, hindi po ganun ang kanilang inisip. In fact, sila po ang nagpakain habang sila'y nangangaral. Kaya in Galatians 1:8, ano sabi niya? But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be cursed. Kung mayroong nangangaral ng ibang ebanghelyo, kahit anghel pa yan at hindi niya pinapangaral si Kristo, yung nangangaral na yan masumpa. Kaya ang sentro ng pangangaral si Kristo. Maraming preacher ngayon, pag pinakinggan mo, ang gagaling magsalita. Ang gagaling ng topic, but you never heard the name of the Lord Jesus Christ sa kanilang labi. Ang ipinapangaral po nila, papaano sila yumaman? Papaano sila lumago? But then, yung pangangaral mismo, in the name of the Lord Jesus Christ, never heard. So kapag gano'n ng isang preacher, hindi na ho natin dapat pinapakinggan. And God's word must be said clearly. Must be said clearly. Kahapon, nagsimula na po kami na nag-join na po ako sa senior. Gising ako ng maaga, habang pinapakinggan ko si Kim sa devotion. Pagkatapos po noon, punta na po ako doon sa court para kami po magsumba-sumba. Pero bago nagsimula ang lahat, kinausap ko yung leader. At ang sabi ko, bigyan mo ako ng 5 to 10 minutes, share ang salita ng Diyos. So dahil kilala naman nila ako, okay, pastor. Sabi ko, pagkatapos ng sumba. So sarap ng sumba namin, para ako nabigla kaya hanggang ngayon, para masakit yung kasukasuhan ko. Ha? Ang tagal pala noon. Biro mo, 5 to 7, magsasayaw ka. Tapos, tinitignan ko yung iba, tinanong ko, sabi ko, bro, ilang taong ka na? Sabi nung isa, 79. Pero nakaganon lang siya, sayo pa rin ang sumba. Sabi ko, ako gusto ko nang umupo. May nakapansin. May bumili ng mineral water. Sabi niya, pastor, mag-ano ka muna. Mag-mineral water ka muna, baka mabigla ka. Ngayon ka lang namin nakita eh. Mahirap, sabi nga. Sabi ko, okay. Then after that, andun na yung gawain. 5 to 10 minutes sharing the Word of God. And the Word of God must be preached clearly. Nakakita na ba kayo ng nangangaral o nagtuturo, isang teacher nangongo? Anong aasahan mo sa lahat ng estudyante niya paglabas? Mga ngongo pa rin, mga ngongo din. Tignan niyo
yung kultura po natin. Sa amin na lang sa bandang Ilocano, kapag tinuturuan kami ng teacher po namin, yung A, as in A. Dito, sa Katagalugan, pag binigkas ang table, table. Sa amin, table. At hindi rin people. People. At hindi rin able. Able. Yun po turo sa amin. Kaya, nung dumating po ako sa Manila, ang daming koreksyon. Ang daming koreksyon. Kahit nga yung dangerous, yun ang pronunciation sa amin eh. It's so dangerous. Pagdating dito, na iba na, dangerous na, umakyat na. Nagsimula sa A, tapos may E, ewan ko kung sunod E. Baka sa Bisaya, ganun. Pagdating sa Bisaya, ganun din, di ba? May nag-order si John Bien eh. Sa lugar ng Bicol ba yun o sa bandang Bisaya? Nag-order siya ng Jollibee. Sa Bisaya. Sa Leyte. Nag-order siya. Pabili po ng Jollibee Jollibee. Anong sabi niya? Yung B2. Sabing ganon. Wala pang B2 dito, meron po Beto. Natatawa si John Bien, pero pinagtatawanan din siya. Kaya ang tanong, sino ang mali? Di ba? Kasi yun ang kultura. Yun ang kultura. And the Word of God must be preached clearly. Sa pagbigkas dapat. Kasi naalala ko, may inatinan kami isang fellowship. Isang nanay. Kumanta, nagpaawit. Sabi niya, God's not dead. He is alive. God's not dead. Yung nanay, talagang tuwan-tuwa. Sabi niya, God's not dead. Iisa lang. God's not dead. Iisa lang. Sabi ko, Nay, God's not dead. He is alive. And dinig niya, iisa lang. Kasi nagpaawit. Ganon din. Kaya dapat, di ba, bigkasin ng maayos, maliwanag ang pagkakabigkas, maliwanag ang pagkakaturo, parang walang division at walang debate. Amen. But we are so willing, di ba, and stand corrected if needed. Amen. Dapat ganun po tayo. And then pangalawa, na kanila pong mga estratehiya, sikreto o pamamaraan kung bakit nanatili, yung kanilang fellowship, yung salitang strong, yung una, sound in doctrine. Yung kanilang katuruan maayos. Pangalawa, yung kanilang fellowship, sweet fellowship. Walang debate. Walang nagda-down. Strong in fellowship, their testimony of God's greatness, iyon ang pinag-uusapan. Si Kristo ang bida sa kanilang usapan. And you know what? That even in fellowship, you can still worship God. Because worship must begin in the heart before it reaches your lips. Kasi ang puso madaya. Pero kapag ang puso naging totoo at tama yung pagsamba, paglabas sa labi, tama yun. Kasi may mga ibang bagay na lumalabas sa labi, pero hindi yun ang dikta ng puso. Pero kapag tama ang puso, at ang inilalabas ng labi tama, that honors Christ and God. So tignan nyo, Mark 7 verses 6 to 7. And he said to them, Well, did Isaiah prophesy of you, hypocrites, as it is written, These people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain, sabi ganon, do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Sabi ni Isaiah, itong mga tao,
Ginagalang nila ako sa kanilang mga labi, pero sa kanilang puso ang layo sa akin. Nanood na ba kayo ng ng budget hearing? Di ba ang gaganda ng kanilang pag-address? Your Honors, Madam Speaker. Tapos tatanungin, saan mo dinala ang pera? In-honor mo, di ba, Madam Speaker, Your Honor, ganun pa eh. Oh. Tapos igagalang pa yung Ma'am Vice President, tinawag pang Vice President, pagkatapos hindi mo igagalang. Kasi nga, yun ang sinasabi, they honor me with their lips, pero ang heart nila, ang layo sa akin. Because when we honor God, dapat tama ang puso. Amen. So worship that touches the heart of God is a heart of worship. Kung ang puso mo, ang tanging layunin niya, ang Diyos ay masamba ng totoo, then you have a heart of true worship. With true worship. Puso na totoo ang pagsamba. Puso na walang ninanghad, kundi ang Diyos. Kung may nagpapaawit, at pagkatapos hindi na paawit ang gusto ninyo, ibig sabihin, hindi si Lord ang sinasamba mo. Personal interest mo. Pagkatapos sasabihin mo'y nagpaawit, na bad trip ako kasi hindi mo pinaawit yung gusto kong yung gusto kong ipaawit, kaya tuloy hindi ako nakapag-worship. Di ba? Hindi lang napaawit yung gusto mong kanta, hindi ka na makapag-worship. Iba-iba ang antas ng ating edukasyon. Pero gusto kong ikintal ninyo sa inyong isipan. Kung may nagpaawit dito na hindi nyo maintindihan, basta tama puso mo, okay kay Lord. Pastor, halimbawa, eyo, 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 wa, ano yun? Di mo naintindihan yun, di ba? Eyo, 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 wa. Nung araw may tinuturo kami sa mga bata. Kakanta kami. Piwa, piwa, ketana. Piwa, piwa, kewaho. Di ko naman alam yun eh. Narinig ko lang yun. Hindi ko naman alam ang ibig sabihin nun. Pero dahil narinig ko sa leader ko, pinaawit ko rin. Hindi alam ng mga bata, pero dahil totoo ang kanilang puso sa pag-awit, tuloy-tuloy sila. Yung pala ibig sabihin nun, sing a little song to Jesus, you'll be right. Pag narinig ng mga bata yung you'll be right, sabay-sabay silang sisigaw na all right. Reclamation area po yon sa Air Manila nung araw 1980s. Yung umaattend po ng mga bata ron, yung iba po wala pang salawal. Kaya pag sing a little song to Jesus, you'll be right. Tatas naman, all right. Kita na po na wala po silang salawal. Pero pure ang puso kasi. Pag tama ang puso, approve kay Lord. Nandoon yung fellowship pero hindi sila nagtatawanan. Because strong yung fellowship, strong yung samahan, they accept one another and that is a part of worship. Kaya kapag nandun tayo sa fellowship, wag natin pagtatawanan ng isa't isa o sino man doon sa grupo. Dahil bahagi yan ng worship. Amen. A worship that is in spirit and in truth is a true worship. Ang pagsamba po natin dapat totoo at sa espiritu. Kaya nga sabi ng Bible, love the Lord your God with all of your heart. Kasi above all, ang puso ng tao madaya. That's why si Jesus nakikipagrelasyon sa atin puso sa puso, heart to heart. Bakit meron kang best friend? Ikaw, Mike, bakit meron kang best friend? Kasi na-pour out mo, laman ng damdamin mo, di ba? Puso sa puso. Ano, inayawan ka na ng best friend mo o best friend mo pa rin ngayon? Di ba? Kasi pag best friend mo,
Pag i-correct ka niyan, tinatanggap mo kasi alam mo, wala siyang masamang hangarin sa iyo. Amen. Tayo, nire-rebuke ni Lord. Kasi nga, mahal tayo ni Lord. Amen. Kapag narinig ka ng hindi tama, pag-correct sa iyo ng ibang tao, masasaktan ka. Ano bang pakialam niyo sa akin? Pero yung best friend mo, kapag nakausap mo to, alam mo, may napansin ako sa iyo, bro, ha? Sa tuwing tinataas mo yung kilikili mo, may power na lumalabas eh. Pinaghandaan ko na yan, bro, kasi ayokong mapahiya ka. Bibigyan kita something that it won't let you down. Rexona. Di ba? Bro, pangit yung suot mo, pero pinaghandaan ko yan. Tanggalin mo yan, ito isuot mo. Ang best friend ganun. Ang hindi best friend, pagtatawanan ka. Pag nasasaktan ka, nasasaktan yung best friend mo. Kaya nga sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Then third one, steadfast in prayer. Sound in doctrine, strong in fellowship, and then steadfast in prayer. Yung kanilang panalangin, hindi ibig sabihin na nung naghiwa-hiwalay sila, umistop na doon. Kahit naghiwa-hiwalay sila, pero yung kanilang puso at yung kanilang isipan, nakatune in pa rin. And the question is, ano ang istasyon ng buhay mo? Si Ate Alma, ang istasyon ng radyo nito, 774 eh. Kasi mga kanta doon, mga kapanahunan ni Dat-Dat, ang gaganda yung mga kanta doon, yung mga oldies. Di ba? Na kapag kinakanta yan, pinapakinggan ni Ate Alma, mayroon siyang dalang panulat. Ito yung tao na umutang sa akin. Ngayon, pinapatawad ko na dahil narinig. The point is, di ba, anong istasyon ng buhay mo? Saan ka ba lagi naggagawi? Ano ba lagi pinapakinggan mo? Si Pastor Adang, minsan may sinasabi ako sa kanya, hindi na ako marinig. Pero kapag ako ay nag-YouTube, sensitibo siya. Huwag na naman yan ang pakinggan mo. Mamaya, ipipreach mo na naman yan. Isip ko, kaaga-aga, sermon ang inabot ko. Ihina ko, pero sensitive eh. You know what? When you are sensitive with the truth, and when you are sensitive with the kilos and with the moving of the Holy Spirit, yung kaliit-liit na bagay maririnig mo. Kasi spirit to spirit, heart to heart. Amen. At huwag tayong matakot. Ituwid ang kapatid sa Panginoon. Kasi kapatid yan. Pwede mong sabihin, alam mo, bro, alam mo, sis, kaya ko nasabi ito sa iyo. Kaya ko tinutuwid ka kasi nakita ko na mali yung ginagawa mo. Because I love you. Laman ka kasi ng prayer ko eh. Ayoko mapahamak ka eh. Pag nakita mo ako na ganun din, diretsuhin mo ako. Kasi kung love mo ako, itutuwid mo ako. Amen. Di ba ang nanay, dahil mahal niya yung bata, kahit maglupasay ka dyan, kapag hindi yan makakatulong sa'yo, di na baling maglupasay ka dyan. It is because of love. So, when a spirit is not spiritually inclined, praying is boring. Do you believe that? Kapag yung espiritu mo nanlulupaypay at nanghihina, yung panalangin sa iyo boring. Kapag gusto mo na bigyan ng mahabang panahon pa yung tulog mo, dahil gusto mo yung katawan mo ay talagang, biro mo, natulog ka ng alas 8 ng gabi, tapos alas 5 yung devotion, alas 5 yung devotion, 5:30. 5. Pagkatapos, gusto matulog pa, alam mo, yung panalangin na yan, boring sa iyo.
Kapag nagkaganon, check mo, saan ba nakatune in ang istasyon mo? Nakatutok ba sa iyo? Nakatutok ba sa Diyos? Sabi, pray without ceasing. So when the spirit is not spiritually, kapag ang ating espiritu o spiritual na buhay ay hindi po konektado sa Panginoon, yung panalangin boring yun. Kaya pansinin nyo, a lot of churches, big churches, punta po tayo rito, sama-sama lang po tayo, may 2 days na prayer and fasting po tayo. Walang magbabaon ng anuman. Anong gagawin? Magpe-pray lang tayo, magwo-worship tayo. Hindi lahat nakakapunta. Kasi nga boring nga eh. Pero pag nakatune in yung spirit mo sa Panginoon, hindi mo iisipin yung pagkain. Mabubusog ka sa presence ni Lord. So, we can stay longer in prayer when our spirit and body is in condition and focused. Kaya pag gusto mong manalangin, kondisyon mo espiritu mo, kondisyon mo rin katawan mo. Lahat ng bagay na gagawin natin na hindi kondisyon ng katawan, may epekto yan. Yung sumba na yung kahapon, pinaghandaan ko yun. Pero una pa lang ng gabi, gising na ako. So, umupo muna ako, paantok na naman. Tapos narinig ko na yung devotion. Pagkatapos nun, dali-dali na ako. Pagdating ko ron, parang pagod na pagod ako. Kasi excited ako. Kasi nga, susumba. Pagdating ko ron, halos matumba-tumba ako. Kasi nga, hindi na paggandaan ng katawan. Inihanda ko yung aking kaisipan, maganda ito, may gawain, pero yung katawan ko ay talagang parang bumibigay. Habang sumasayaw ako, kusa ako napapaganon. Kasi nga dapat kondisyon tayo at focus tayo. So praying is not a waste of time and effort when it is done intentionally. Do you believe that? Kapag ginagawa mo ang isang bagay, intentional, it is not a waste of time. Hindi yan palipas oras. Hindi yan palipas araw. Kasi alam mo may benefit ka when you do things intentionally. Amen. And lastly, sincere in giving. Ano yung una? Sound in doctrine, strong in fellowship, steadfast in prayer, at pang-apat, sincere in giving. Bakit na isama ang lahat ng ito? Kasi merong problema sa panahon na yon. Saan sila kukuha ng pagpapakain ng 3,000 tao? On that very day. Wala sa plano nila yon na magpapakain sila ng 3,000 tao. The only thing that they have in mind is to preach the gospel. For it was commanded to them by God. Sa Matthew 28 pa lang, wala pang pagbaba ng Santong Espiritu. Go therefore and make disciples. Handa na po sila to make disciples. But the question is, magpapakain ka rin ng mga disciple. 3,000 ng mga ito. Pero ganun pa man, itong 120 ng mga disciples ni Jesus, hindi po sila nagreklamo. Hindi po sila nagsisihan. Hindi po sila nag-isip na, ikaw na kasi mas mayaman ka naman. Wala pong ganon. Silang lahat sincere in giving. So, severe trials tested the early disciples. Eto na ngayon, anong gagawin natin? Pakainin ng mga ito. So, anong ginawa ng iba? They contributed. At yung iba, nagtinda pa ng kanila pong mga ari-arian para lamang makakain ng lahat. Bakit nagkaganon? Was it their decision? Or was it because the Holy Spirit was upon them? Hindi nila tinagnan pagka ito binigay ko, mawawalan na ako. The Spirit of God was upon them. You know what? Sa pagbibigay, kapag ikaw ay nasa pagkilos ng Santong Espiritu,
hindi mo maiisip na wala na yung pinakamalaki ko. Wala na ako pang bukas. Hindi mo maiisip yon. Ang tanging maiisip mo, thank you Lord, I've done your will. Kailan pa pinagkulang ng Diyos ang mga disciples sa panahon ng taggutom? Merong great famine, matinding gutom, yung kanilang hinarap. And large group of people was under their care. Eto na yung mga tao na pagsabihan na natin sila ng salita ng Diyos. Hindi umaalis, they want more. Eh dahil sa gusto nila, more pa, sige, bili ng pagkain. Si Jesus ganun din, pinakita sa kanila. O Philip, Andres, ang daming tao, hanap kayo ng pagkain. Sabi niya, Lord, kahit isang taong sahod, hindi kayang pakainin ito. Pero may bata. At ito po, ang 2 isda at 5 tinapay. O paupin lahat, pinag-pray, pinakain lahat. Kapag tama ang puso sa pagbibigay, pararamihan ng Diyos ang iyong binigay. Pararamihan ni Diyos ang iyong binigay. Kasi tama puso. So they have to make solution. Gumawa sila ng solution. But because the Word of God dwells to them richly and in all wisdom, the solution was there. Ano yung solution? They just give what God requires them to give. And because they love giving, sincere sa kanilang isip at puso na magbigay, hindi sila pinagkulang ng Diyos. Several solutions did answer to their situation. Iba't ibang suggestion, iba't ibang solution. Pero, isa lang alam nila, we are making solution kasi tayo ay solution maker. Hindi tayo solution problem. Yung iba, nagso-solution, problema pala solusyon niya. Pero tayo, solution maker. Hindi tayo trouble maker, kundi tayo ay trouble shooter. Inaayos ang gusot. First time maari nila na sila lang, but they have the pattern na pinakita sa kanila ni Lord. Kaya lahat ng ginawa ni Jesus sa ulo nila yun eh. Nung nawala na si Jesus, alam na kagad nilang solusyon, magpapakain tayo. Ginawa ito ni Jesus noon, gawin din natin ngayon. Hindi tayo pinagkulang ni Jesus noon, hindi rin tayo pagkukulangin ni Jesus ngayon. And it happened. So the disciples were in one accord. Nagkaisa sila. Ang sikreto ng tagumpay, pagkakaisa. Di ba? Kahit noon, kinakanta nga nila magkaisa at sama-sama. Di ba? Kasi kapag may pagkakaisa, hindi marami. Yung marami na yun, naging iisa lang. Di ba? Sabi ng kanta, though we are many, but we are one body, we are body in the Lord. Amen. Marami tayo, pero we belong to one body. Kaya hindi tayo iba-iba. Bahagi tayo ng isang katawan. At kapag tayo nagtutulungan sa isa't isa, nabe-bless ang Panginoon. So they sold their properties to answer people's need. So only those who experienced and tasted God's love can do this. Alam niyo lang makakagawa niyan, nilukuban ng Santong Espiritu. Alam mo rin makakagawa niyan, na sincere sa kanyang pagbibigay, mahal niya si Lord. So nakakagawa niyan, those who were filled and baptized with the Holy Spirit. The joy of giving was the result and respond to God's love. Alam mo yung pagbibigay natin, kalakasan pala natin ito eh. Because giving brings release. Kapag tayo nagbibigay, di ba, marami kang problema. Sinare mo yung problema mo, di ba gumaga ang pakiramdam mo? So anything that you have, when you share it, nagkakaroon ka ng release. Ang laman ng isip mo, Lord, salamat, nakatulo ako.
kahit sa maliit na pamamaraan. So, hindi mahirap magbigay. Hindi mahirap magbigay kung mahal mo ang pagbibigyan mo. Amen. At hindi rin mahirap magbigay kung mahal mo ang gawain ng Diyos. At mahal mo ang Diyos. At mahal mo ang iglesia ng Diyos. Hindi mahirap magbigay when you are prompted by love and with love. Kasi pag mahal mo, gagawa ka ng paraan. Gagawa ka ng paraan. Naalala ko lang nung panahon ng mga bata pa si Kuya Danyo at saka si Ate Dinyo. Hindi pa ganito ang kalaki ng gawain. At halos wala pa na makita kaming tapat sa gawain. But they have to go to school. Kailangan nila ng baon. May time na yung gusto kong ibili ng pagkain, hindi ako bibili ng pagkain. Ipapabaon ko na sa kanila. Bakit? Kasi pag mahal mo isang tao, gagawin mo ang lahat ng bagay, mapasaya mo lang siya. And if you want na gusto mo si Lord mag-smile sa iyo, kung gusto mo mapasaya ang Panginoon, sundin mo ang kanyang kalooban. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Basahin natin ang ating conclusion. Okay. Sige, basahin po natin. 1, 2, 3, go. The secret Kaya may training tayo kasi may study. Bakit maraming tao, pag tumama ang problema, ang daling mag-backslide? Bakit maraming Kristiyano, pinagbawalan lang ng boyfriend na wag nang magsimba, hindi na makapagsisimba? Bakit maraming Kristiyano, grounded lang ng tatay at ng nanay sa pagdalo ng cell group, pati Sunday worship, idinamay? Lack of knowledge. People perish because of lack of knowledge. Hindi natin pinaglalaban to, pero pag puno ka ng karunungan, meron kang tugon sa sitwasyon. Amen. You need to study. You need the Word of God to dwell into your heart richly. You need the wisdom of God. Mag-upload ka sa isip mo ng wisdom, knowledge, and understanding for you to be transformed to the pattern of this world. Punuin mo yung isip mo ng bagay na mabuti. Kasi ang dali nating maapektuhan. Dumating lang isang sitwasyon, isip kagad natin, hindi na muna ako mag-church. Hindi na muna ako attend sa cell group. Why? Basta. Anong sinasabi ng kaalaman mo sa salita ng Diyos? Wala. Kasi hindi lumalim ang pagkakilala mo sa Diyos. So faithful to your fellowship. Pag nagsama-sama kayo, huwag kayong marites. Maari nga magpatutuo kayo patungkol sa salita ng Diyos, your testimony that strengthen one another. Kasi kung pag-uusapan natin yung artista, mauuwi kayo sa salamin-salamin. Ano ang dapat kong gawin? Di ba? Nauuso ngayon. Pero yung kanta ni Lord, hindi mo na masaulo. Pero yung mga kanta ni Bini ba yun? Bini? Pero yung mga kanta yun sa ulong mo. Sana sa tuwing nagtitipon kayo, isang bagay lang pwede nyo sabihin. Kasi ine-enjoy nyo yung fellowship. Huwag muna tayong umuwi kasi nga ine-enjoy nyo yung fellowship.
Hindi nagmamadali kayo kasi ang dami nyo pang sabit-sabit sa buhay. Faithful to your prayer. Maraming nakakakilala sa Diyos dahil sa panalangin mo. Isang araw, mabibigla ka na lang yung kapitbahay mo, nagsisimba na pala ito sa ganitong ano. The reason why, you prayed for that person. Kung nagsimba sa ibang simbahan, matuwa ka. Dahil bahagi yun ng prayer mo. And lastly, faithful to your giving. Because when you are faithful, what you sow is what you reap. Si Lord faithful. Pero kung hindi ka faithful, mananatili siyang faithful sa hindi faithful sa iyo. Kasi hindi ka faithful eh. So ulitin ko, si Lord faithful siya. Kung hindi ka faithful sa Kanya, faithful siyang hindi faithful sa iyo. Kasi what you sow is what you reap. Huwag kang umasang aani ka nang wala kang itinanim. Today, sa araw na ito, yung apat na yon, sound in doctrine, kailangan natin ito sa takbo ng panahon. Pangalawa, strong in fellowship. Pangatlo, steadfast in prayer. At pang-apat, sincere in giving. Yung apat na yan, sikreto ng tagumpay ng mga early church na umabot hanggang sa ngayon. Bakit tayo nakapagpapatuloy? Habang tayo nasa diwa ng panalangin. Pagbulay-bulayan mo sarili mo. Ang tanong, ano ang kulang sa buhay mo sa apat na yun? Study on the Word of God? Yung pagkikisalamuha mo para ipatutuo ang ginawa ni Kristo sa iyo? Yung buhay panalangin mo na kahit nag-iisa ka lang sa bahay, yung panalangin mo laging nandun? Yung pagiging tapat mo sa pagbibigay nandun? Saan sa bahaging yan? Area ng buhay mo. Alam mo na kailangan ma-improve. Let us pray. Merong isang awit na nagsasabing, Hallelujah, He's an answering God. O sa Tagalog, Hallelujah, siya'y tumutugong Diyos. Sabi niya, Hallelujah, siya'y tumutugong Diyos. Hallelujah, siya'y tumutugong Diyos. Ako'y nanalangin sa ngalan ni Jesus. Hallelujah, siya'y tumutugong Diyos. Sige, kantahin natin ito. Hallelujah, siya'y tumutugong Diyos. Hallelujah. Hallelujah, siya'y tumutugong Diyos. Ako'y nananalangin sa ngalan ni Jesus. Ako'y nanalangin sa ngalan ni Jesus. Hallelujah, siya'y tumutugong Diyos. Hallelujah, He's an answering God. Hallelujah,
He's an answering God. Hallelujah. He's an answering God. I pray in Jesus' name. I pray in Jesus' name. And then the answer came. And then the answers came. Hallelujah. He's an answering God. Tulad, Panginoon, ng naibahagi, ikaw ay Diyos na tumutugon. Puso sa puso, espiritu sa espiritu. Kasi, ikaw ang puso ng Biblia. Kaya ang aming puso, masento rin po, Panginoon, sa iyo at sa iyong salita. Alisin mo po mga pangamba, pag-aalangan, pag-aalinlangan sa lahat po, Panginoon, na dumarating sa sitwasyon ng aming buhay. Kasi hindi makakatulong yon, Panginoon, sa aming pagsunod sa inyo at sa aming katapatan sa inyo. Kahit sa ganung paraan, Panginoon, matatagpuan pa rin namin ang buhay. Kasi ikaw ang tumutugong Diyos. And every prayers that we have uttered unto you, the answer will come. Because you're the God who answers every prayer with faith. Doon sa apat na yon na naibahagi, alam namin kung saan kami nagkulang. Maaari sa pag-aaral ng iyong salita, sa sa lumuha po, Panginoon, namin sa aming kapwa para may bahagi si Kristo, sa aming buhay personal na pananalangin, o maaring mismo sa aming pagbibigay. Pwede kaming magbigay, Panginoon, ng walang pagmamahal. Pero kami, pag nagmamahal, lagi kaming nag-iisip ano ang pwede naming ibigay. Nang katuwaan naman kami ng aming minamahal. Sa iyo, Panginoon, lagi mong ibinabalik ito higit pa sa aming inaasahan. Kung aming minamahal sa lupa, walang maibalik ito sa amin. Pero ikaw nangako, nasusuklian mo, Panginoon, bawat katapatan namin. At hindi mo pagkukulangin kami, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kasi pinatunayan mo na ito noon pa, na ikaw ang Diyos na tumutugon at ikaw ang Diyos na tugon, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Habang tayo nasa diwa ng panalangin, gusto ko pong i-welcome si Celia Monte Demos. Asan po si Celia? Cel, okay. Si Mary Joy Actusilia. Asan si Mary Joy? Ayun, sige. O, lapit po kayo dito. Si John Lord de la Cruz. At saka si Jonah Lynn Arda. Okay, yung apat na sinabi ko, would you please come? Samahan nyo yung mga yung nag-invite sa inyo, samahan kayo. Yan. Yan. Okay. Sige, harap kayo kay Pastor. Hindi kayo naligaw ng pinuntahan. Salamat, pinagbigyan nyo ang paanyayasan nyo ng nagmamahal sa inyo. Nawa ito ang simula ng walang hanggan na pagsasama-sama natin magpuri at lumapit sa Diyos. Unat natin ang ating kamay sa kanila at tayo manalangin. Lord, narito po, Panginoon, si Celia, si Mary Joy, si John Lord at saka si Jonalyn. Dalangin ko sa kanilang buhay, patuloy po, Panginoon, na nasain kanila sapagkat sa iyo may katiyakan ng buhay. Ang mundong ito walang maipangako, Panginoon, sa amin kung di pagwawakas ng buhay. Ngunit ikaw ay nangako ng buhay na walang hanggan. Sa kanila po, Panginoon, apat,
kausapin mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso. At kahit bulong lang nila sa iyo sa sandaling ito, na sabihin, Panginoon, pumasok ka sa aming puso, sa aking puso. At Jesucristo, ikaw na ang maging hari ng buhay ko. Sa simpleng bulong at pagsabi nun, sapat na po, Panginoon, para pagharian mo ang kanilang buhay. Yung mga nag-invite din po, Panginoon, sa kanila, dalangin ko, provision mula, Panginoon, sa iyo. Na huwag silang magsasawa, Panginoon, sa pag-invite, dahil ito po, Panginoon, imbitasyon ng kalangitan. At mula sa apat na ito, dalangin ko, na ang salita mo ay patuloy, Panginoon, na maghari sa kanilang buhay. Sa tuwing dumadaan ang sitwasyon ng kanilang buhay, ang tanging tugon ay kayo. At puso na puno po, Panginoon, ng pagtitiwala. Muli po, pagpalain mo sila at pagpalain mo bawat sa amin. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, salamat. Pwede na kayo bumalik sa inyo.